Hi everybody, come back with me papuntang Boracay. As a overpacker person, sobrang dami kong dinala. As you can see sa video, I put my personal items and some bikinis na susuotin ko. Nagdala rin mi ng sleepers kasi syempre, magsasapatos tayo dun guys. Just watch me guys kung paano ako mag-pack ng mga damit and all stuff. After that, naligo muna ako and then nag-pack ulit. Naligo muna ako and nag-toothbrush para ma-pack ko yung mga toothbrush, toothpaste, and shampoo. After ko guys mag-pack is tinimbang ko yan pero hindi ko na na-video kasi hirap na ako. Hindi na para magbayad ng 1K sa sobra guys. As you can see guys is paalis na kami dyan. Nag-book na lang ako guys ng InDrive. On the way na kami everyone sa NAIA Terminal 2. Naka-arrive na kami ng 2:08 AM sa NAIA Terminal 2. Pagkadating namin is naghanap kami ng makakainan and Jollibee na lang yung bukas na store doon. Super aga namin dumating guys. So naghintay pa kami ng 4 hours kasi 7 pa yung flight namin. And hindi rin ako nakatulog masyado. As you can see, boarding na kami ng 6:30 AM. So napaga kami ng konti pagdating sa Boracay. Because 7:30 dapat yung lipad ng airplane pero nakalipad na kami ng 7:08 AM. Sobrang saya lang na napaaga yung flight namin para marami pa kaming time sa Boracay. 7:54 AM is pababa na kami and diba sobrang aga talaga, like super. This is my first time na sasakay ng airplane kaya nanibago ako na super bilis ng biyahe. As you can see sa video is pababa na kami ng airplane. And nagpa-picture pa sa akin si Papa dyan na para bang siya si Daming sugat, charot. Nakababa na kami ng Katiklan Airport and naghahanap lang sila ng CR kasi super ihina sila. Hinihintay ko lang guys si Mama kasi super tagal niya sa CR. And paglabas namin ng Katiklan Airport is may nag-iintay na pala sa amin na service. I recommend guys na pag nag-book kayo sa Boracay, isama nyo na din yung transpo nyo para hindi kayo mahirapan. Kasi sa experience namin is sobrang luwag ng biyahe and transpo kasi pagbaba mo, dire-diretso na and hindi ka na maghahanap ng mga sasakyan mo. As you can see naman sa video is dire-diretso lang kami and hindi kami naghahanap ng sasakyan. After magpalista ni Papa is on the way na kami sa parang barko papuntang Boracay Island guys. Don't worry guys kasi wala pa namang 10 minutes galing Katiklan to Boracay Island. Nakarating kami ng saktong 9 ng umaga dito sa Boracay Island. As you can see nga guys, pagbaba namin is may susundo na sa amin para ihatid kami sa hotel namin. That's why kapag pupunta kayo ng Boracay, I recommend na gawin nyo to guys. On the way na kami guys sa hotel and as you can see is nag-check-in na kami. Nakakalungkot lang guys kasi 3 pa daw kami pwedeng pumasok sa hotel. Pero okay lang rin kasi nakapag-ikot-ikot pa kami sa Boracay. Pagdaan namin sa Boracay, sobrang hangin and sobrang aliwalas and may mga naglalaban ng mga school. No joke guys, sobrang tagal ng check-in namin sa hotel kasi diba trip pa kami pupunta doon. Naikot namin yung station 1 to 3, Diyos ko. On this video is parang may nag-alok sa amin sa dagat ng free buffet kaya ayan. So after nun, on the way na ulit kami sa station 3 which is kung saan yung hotel namin and nag-e-trike na lang kami kasi super layo pala talaga like yung nilakad namin. Waiting na lang kami guys para papasukin kami sa room. Sobrang bilis ng transition. So ayan, nasa room na kami and itutur ko na lang kayo kung ano yung meron. Pero
hindi ko napakita dyan yung bed. Of course, meron dyang toothbrush, toothpaste, and sukla and soap. Sobrang okay ng hotel na to guys, pero ang sakit lang kasi sobrang late kami pinapasok sa hotel. The side of that thing is pag tumatawag kami sa landline nila and may kulang or may need kami is kumakatok agad sila and binibigay nila yung kailangan namin. Syempre, after nun, kumain muna kami nila mama and pop. And then, sobrang dami naming nabili na souvenir guys. And nag-try muna akong i-fit yung mga outfit na susuotin ko and hindi ko alam kung anong susuotin ko. And as you can see pala, kinabukasan na yan and nag-breakfast muna kami. And ngayon pala yung land tour namin guys. The first thing sa itinerary namin is pupunta kami sa The Hole. Around 10:30 is nakadating na kami and sobrang worth it. Sobrang ganda ng The Hole guys. Ang next na pinuntahan namin guys is yung Puka Beach. One of the nicest things sa Puka Beach is yung sands nila kasi super white yung sand. Sorry guys, pero sobrang dami namin napuntahan pero hindi ko na video lahat. Nakauwi na kami dyan and ito yung susuotin ko for I don't know kung ano yung tawag pero super dami namin gagawin na activities that day. Naka speedboat na kami dyan so on the way na kami. Pagbaba namin ng speedboat is may naghihintay na sa amin na van so papunta kami dun sa spot na gagawa ng activities. We do such an ATV, zipline, and so much. Sadyang hindi lang ako nakapag-video kasi nakatabi yung cellphone ko para hindi siya mabasag or mawala. As you can see guys, here's the video is pauwi na kami and naglalakad na lang kami and super sakit na ng paa ko dyan. Sobrang dami namin ginawa. Pagod na ako. Muna na ako ng uwi guys kasi sila mama may binili pa sila sa may malapit ng souvenir and mga t-shirt na ipapadala. Pagod rin ako guys kasi sobrang daming activities na ginawa like is this Tagalog. Kaya umuna na ako ng uwi para makapagpalit ako kasi ang usapan namin nila papa is maglalangoy kami sa beach guys. Nagmumuni-muni lang ako sa gilid guys and natatawa ako kay papa and mama kasi inaalan sila ng dagat. I know na this is our second day and pumunta kami ng Station 2 para kumain and bumili ng souvenir and nag-fit check lang ako dyan and sobrang ganda ng t-shirt na nabili ko. Ayun na nga guys, pagkarating namin ng Station 2, sobrang lakas ng ulan. So, nagpatila kami ng mga 10 minutes siguro. And dahil sa sobrang late na rin, isa choking na lang kami kumain na para bang nasa Boracay ka na, choking pa rin yung kinakain mo. Chares guys, pero ayun, pauwi na kami niyan. Like super lakas ng ulan. And yan, sa sobrang pagod ko guys, is nakikita nyo sa video, is nag-check out na kami. And ayan, sobrang bilis, diba? Nasa bus na kami papuntang Katiklan Airport. Guys, nagka-problema sa airport kasi sobra ng kilo yung maleta namin. Kaya nagbayad si mama. Sobrang dami kasi binili na souvenir. And nakikita nyo is, papunta na kami ng airplane. Like, is this Tagalog, diba? Like, nag-bus kami papuntang airplane. Like, kasi sobrang layo ng airplane guys. As you can see guys, is hinahanap na namin yung seat namin kung nasaan na ba siya. Nag-CR muna ako dyan guys kasi sobrang ihina ako. Guys, no joke, sobrang ganda talaga ng mga flight attendants sa AirAsia na para bang mga baby dolls sila. So guys, as you can see is maulap siya. Like maulap, like wala akong makita. Tapos nung pababa na kami, ayun, nakita ko na ang Pilipinas na para bang galing ako sa ibang bansa. Super smooth ng pagkababa ng airplane, guys. I thought, guys, na hagdan yung bababaan namin. Buti na lang connected siya sa airport mismo.
pagkababa namin guys ng airport is nag-book na agad ako kasi uwi na ang pamilya na to. Ay, year na nga. Diba? Gustong gusto yung mag-travel. Kaya gustuhin nyo ring mapagod guys. Kidding aside guys, is sobrang saya mag-travel kasama ang parents ko. And thank you guys for watching. Salamat sa panonood ng vlog na to. I love you all guys. Alam nyo yan. Hope you guys enjoy my travel vlog with my family. Thank you guys. Bye!